Tungkol pa rin po ito sa bagman ni Vice President Sara Duterte na walang iba kundi si Ramil Madriaga. Sa ngayon, ang nagpapahayag dito sa ating nakalap na video na ito ay walang iba kundi si dating DOJ Secretary na si Leila de Lima. At ayun nga dito ay talagang nakausap niya ng personal itong si Ramil Madriaga. Nagbahagi sa kanya ng patungkol kay BP Sara at talagang marami siyang ebidensyang inahawakan daw. Ayon nga dito kay dating Senador Leila de Lima. So bago natin ipagpatuloy ang ating pagbahagi ng video na ito, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, pakisubscribe na po itong ating channel at isama mo na rin ang notification bell para sa tuwing tayo mag-upload ng video ay magbibigay update kagad sa inyo. So, tuloy-tuloy po tayo at yun na nga at marami daw palang ebidensya ang nakuha dito si dating Senador Leila de Lima at base nga sa kanya ay talagang maingat niyang pinag-ano ito dahil siyempre nakaranas nga siya ng nakulong daw dahil nga doon sa mga taong may pakana ng kanyang pagkakulong na kung tutuusin daw ay parang ginamit lamang ang laway para siya ay madiin sa isang akusasyon na hindi naman napatunayan. Kaya kailangan maingat, mabusisi at kailangan ay kumpirmado para hindi siya muling magkamali. Sa ngayon, kailangan din natin na talagang busisiin kasi madali na ngayon gumawa ng mga fake news kasi dahil sa artificial intelligence ngayon na siyang talagang maraming napipike dahil dyan So, iwan ko ba bakit na-imbento ito, pero may magandang din to may magandang hatid din ito sa iba. May good at bad side kasi itong AI na ito kaya depende sa paggamit nito Balikan natin itong kwentuhan natin tungkol dito kay dating Senadora Leila de Lima na kung saan ay isa siya sa pinagbahagihan mga ebidensya laban kay BP Sara at itong si Senadora ay napasyalan niya itong si Ramil Madriaga. Tingnan natin dito kung saan natin mababasa ito. De Lima Madriaga may ebidensya sa kanyang aligasyon versus BP Sara. Nakausap daw mismo ni mamamayang liberal rap Representative Leila de Lima sa kulungan ang umano'y bagman ni Vice President Sara Duterte na si Ramil Madriaga. Sinabi daw nito sa kanya na mayroon siyang ebidensya para patunayan ang kanyang sworn affidavit na naglalaman ng mabigat na aligasyon laban kay Duterte. Inakusahan ni Madriaga ang pangalawang pangulo na pinunduhan umano ng pugo operators at drug dealers ang kanyang kandidatura. Yun. Matinding akusasyon na naman ito, Talagang nakakahilo na itong nangyayari sa ating bayan. Hindi mo na alam minsan dito kung sinong paniniwalaan mo at talagang dapat dito maingat din tayong naghahayag ng mga ganito Pero dahil ito'y hinayag ni de Lima, di sabayan na natin to at ibahagi natin dito. Ang nito magbabase lang naman tayo dito talaga sa nagbahaging network nito. Alam natin na si Leila de Lima ay nanggaling din sa loob ito ng kulungan at siguro yun ang sinasabi niya kaya nakausap niya itong bagman na si Ramil Madriaga. Pero hindi ko alam o baka pinuntahan siya. Kasi yun lang dito Hindi ko lang alam kung anong karugtong ng news na ito. Kaya panoorin natin to at pakinggan. Nakatanggap po ako ng sulat galing kay Mr. Madriaga. Ayun, sa sulat pala. A handwritten letter dated November 17. Nagpapatulong po siya sa kanyang mga kaso. Ang sabi niya doon sa handwritten letter, it was a handwritten letter was through his lawyer, Attorney Palad, na ang sinasabi niya sa kanyang letter ay dinidikit lang daw niya siya dahil sa kanyang mga naging akusasyon laban kay Attorney Harry Roque. Doon sa kanya na ang sinasabi niya sa kanyang
letter is that dahil meron siyang sinampang kaso about land grabbing somewhere in Mariveles, Bataan. Of course, I do not know tungkol dyan sa kaso na yan. But that is Sa video natin kanina his din yan. letter. So as I said, it's dated November 17. Of course, through his lawyer. And then, nung nagkaroon nga ng affidavit, which was notarized November 29, I received that copy of the affidavit. At syempre nakita ko, napaka-sensitibo, napakabigat ng kanyang mga akusasyon, hindi lang laban sa kay VP Sara, kundi meron din siyang mga sinasabi tungkol sa dating Pangulo. Meron siyang mga nabanggit na mga personalidad. Meron siyang mga nabanggit na mga alleged delivery of big sums of money, yung mga duffel bags, yung mga nasa mga sasakyan na mga tina-turn over, etc., etc. And of course, I got curious, I got interested. So I decided to see him last December 8, daytime. So, na-meet pala talaga niya. Akala ko nung time na nasa loob siya ng kulungan. So in the presence of his lawyer, Attorney Palad, I interviewed him. I asked questions, searching questions. I played devil's advocate doon sa kanyang mga aligasyon sa kanyang affidavit. So isa-isa ko po yun, yung kanyang mga aligasyon. Although sinasabi niya na meron pa daw siyang mga iba pang mga alam na isusunod niya in another affidavit. And then, syempre, kasi ako po bilang abogada and bilang dating Justice Secretary, sanay naman po ako na nag-handle ng mga ganitong bagay. Pero dahil nga po mga seryoso ang mga akusasyon, kailangan po sinusuri ito na maigi. Kailangan nagiging maingat. Lalo na nga po na meron akong sariling personal na experience na yung mga nag-akusa sa akin ay mga laway lang. And then therefore I asked him, meron ka ba ng katunayan, mga ebidensya? Bago tayo magsalita o mag-akusa o magpahayag, kailangan isipin muna natin lahat at planuhin. Baka ang kalalabasan nito ay iba ang ating ibinahagi kaysa dun sa mga nakukuha nating informasyon. So nagiging maingat na tayo ngayon kasi nakaranas nga tayo na nagbabahagi tayo ng mga fake news na pala. Lalo na ngayon na mayroong artificial intelligence na yan o yung AI na yan na tinatawag, yan ang dyan na nangyayari yung mga ganyang fake news o yung mga video na hindi pangkaraniwan o hindi totoo, kayang gawin ng AI. Kaya napakahirap ngayon pagdating sa social media. Kaya dapat medyo tayo naman ay dapat mabusisi rin at maingat bago natin ito ibahagi. So ituloy natin itong pakikinig dito o panonood dito sa video na ito ni dating Senadora Leila de Lima. Dito sa mga aligasyon na may tumawag sa iyo, maski mismo nga si dating Pangulo tumatawag sa iyo, maski si VP Sara tumatawag sa iyo, itong Colonel Nolasco tumatawag sa iyo na instruction ito, i-deliver mo ito, etc., etc. Sabi niya, meron daw siya na ebidensya. So sabi ko, I'd like to see that. Before, ano man ang pwede kong gawin na makakatulong bago ako to take any action, let me first reserve any judgment. Diba? Kasi gusto ko, pag mga ganito mga bagay na mga maselan, sensitibo, ay maging maingat. So yun po ang sitwasyon. I stayed there, I think, if I'm not mistaken, for a little over 2 hours. It started my interview of him, na meron namang bantay na guard from sa BJMP. There's a CCTV there. About a little more than 2 hours, 11 o'clock, and then umalis kami doon past 1 o'clock. So once, that's December 8, that's holiday. And then naglabasan na itong mga to. Marami na akong mga nakita sa news and then sa social media na mga posts about this. Sa palagay nyo, itong mga binabanggit ngayon ni dating Senadora Leila de Lima ay
hindi maaaring gawa-gawa niya lang ito o iniimbento niya to. Siyempre, may pinanghahawakan na siya nito at ayon nga sa kanya ay talagang nakausap niya ng harap-harapan itong si Ramil Madriaga, yung sinasabing bagman ni Vice President Sara Duterte. Sabi nga ni Senadora Laila de Lima ay naging maingat siya dahil sa kanyang mga naranasan noong araw dahil sa pagkakakulong niya. Siyempre, ano na, isang experience sa kanya yun na hindi na talaga makakalimutan at kaya naniguro din siya di ba? So kung nais mong magbigay ng iyong opinion, reaction o obserbasyon patungkol dito sa ating ibinahaging video, i-comment mo lang dyan sa comment section mismo ng video na ito. Maraming salamat pong muli sa inyong panunood at sana'y wag niyong itong pagsawaan at tangkilikin po lagi ang mga ina-upload nating video dito sa channel na ito. Maraming salamat, mabuhay po kayo and God bless po sa ating lahat.